Sige, umupo muna ang lahat. Next time po, aagahan nyo na. It's a matter of time. Magkakaubusan ng upuan. Kaya agahan nyo po ang pagpunta ng church. Sa hindi po nakakaalam, bago po ang ating Sunday worship service, may nagaganap po tayong prayer. Ang prayer po natin ay 12 to 12:30. Kanina po, all boys po yung nag-pray. 12 to 12:30, nandito na po sila sa church. Nagpe-pray po sa children's room. Next week, parang group naman ni na Maymay. Yung susunod, group yata ni na Laika. Yung susunod, group ni na Bibian. Yung 5th Sunday, mga mamis naman yon. Kaya yung mga youth, sumama po kayo sa pagpipray ng 12 to 12:30. Linggo-linggo po yan, walang tigilan po yan. Okay? Para makasecure po kayo ng upuan. Kasi pag wala pong upuan, so dito po kayo upo lahat, dito. Kung okay lang po sa inyo, dito. Naalala ko po, noong una katid ko po sa church, sa sobrang dami po ng tao sa church, kami po ay nakaupo sa ganito. Yan, dyan kami nakaupo. Sa stage mismo. Okay lang po ba kayo nakaupo sa stage? Para wala nasagot ng yes, ah. So lahat po, sino po dito ang mga first timer? Pwede po ba makitayo? Lahat ng first timer? Sige po, tayo po lahat ng first timer. Tayo. First timer. Yan. Pwede bang lapitan nyo lahat ng first timer tapos kamayan nyo. So welcome. Kung malalapit, welcome po. Yan, ganyan. Yan. Welcome po. Praise God, welcome. Yun o. Welcome. Okay, welcome. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin babaguhin ang religion nyo. Ipapakilala lang po namin si Jesus. Sige po, pwede na po tayo magsiupo. Ayun. Okay. Sa mga bago po, ako po si Pastor Don. I'm from Batangas, kaya po kung ako po'y mag-preach na may puntong Batanggenyo, pagpasensyahan nyo na po. Okay po? Pag mukha pong galit, Batanggenyo lang po. Okay? Alright, sino bang ready na? Amen. Kamusta po kayong lahat? J1 Culture. I am a blessing. I am anointed. I am a believer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, To preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. to preach the acceptable year of the Lord. Amen. Yung po mga kasaulo po dyan lahat, may papasko sa Pasko. Alright. Last Sunday po, ang verse po natin ginamit ay Matthew chapter 16, verse 24. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin. Sino ang dito gustong sumunod kay Lord? Amen. So lahat dapat. Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Wow! Deny yourself. Kasi maraming gusto yan na hindi naman ayon kay Lord. Sino dito lagi pinagbibigyan ng kanyang sarili? Tamang-tama, nandito ka ngayon. Talagang ito ang checkpoint niyo ni Lord. Ano pang gagawin para sumunod? At pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, ang title po ng share ko po sa inyo ngayon ay hindi pa rin natatapos, Tanggihan ang Sarili, Part 3. So, 3 Sundays na po tayong ganito. So, kung gusto niyo po balikan ng Part 1 at Part 2, meron po tayong YouTube. So, tignan niyo na lang po doon.
So pinag-usapan po natin last Sunday, paano mapagtagumpayan ang kahinaan ng laman. Number 1, magbantay at manalangin. Sino po dito nagpe-pray na? Gaano katagal? Yun lang. Number 2, magbago ng isip. Biyaya po ni Lord. Yan, parang pag may natulog na ganyan, mapasayaw po ako. Ingatan niyo po yung mga natulog na ganyan. Magbago ng isip. Sabihin mo sa sarili mo, pwedeng magbago. Kaya mong magbago. Okay. Pupunta na tayo sa number 3. Paano mapagtagumpayan ang kahinaan ng laman? Number 3, disiplinahin ang katawan. Ito na, maganda to. Tingnan mo nga ulit ang katabi mo. Mukha mo may disiplina yan. Parang wala, pastor. Meron yan, meron. After ng preaching na ito, may disiplina na yan. 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Ngunit, sinusupil ko ang aking katawan. Grabe, sinusupil ha. At ginagawa itong alipin upang pagkatapos na mapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Ibig sabihin po, ang katawan pong yan, kailangan sinusupil. Kasi marami ang gusto, sa totoo lang, na hindi mabuti sa kanya. Marami. Tulad ng isang atleta na mahigpit ang disiplina sa pagkain at training, ang Kristiyano ay naglalagay ng hangganan sa kanyang sarili upang manatiling malinis sa harapan ni Lord. Kailangan may hangganan. Kailangan merong, sobra na. Tama na. Sobra na talaga. Hanggang isang baso lang, pero ikay nakatatlo. Hanggang isang cup lang, pero ikay nakalima. Tanggihan ang sarili. So sa pag-iwas, kailangan meron tayong pag-iwas sa mga bagay na alam mong sobra na. Sabi nyo nga po, sobra na. Sabi mo, tama na. Okay, iisa-isahin po natin yan. Sobra sa pagkain. Pastor, next. Alam nyo po, ang katawan may capacity. At kapag sobra na, tama na. Sobra sa matamis. Okay lang sana kung sweetness level. Kung sweetness level sa katawan, hindi maganda. Kung sweet na asawa, pwede. Okay? Yung sobra sa matamis. Pero yung sobra sa matamis, like chocolate, ice cream, aba naman, tama na. Sobra sa soft drinks, Coke. Hindi po Coke Zero naman po yun. Huwag ka. Malusot ka pa ha. Soft drinks din yun. Basta may kulay. Okay? Ito. Sobra sa makolesterol na pagkain. Hindi maganda. Tatandaan nyo, dalawa lang ang paraan para huminto ka. Una, sa pilitan. Nasa ospital na. Titigil na ako. Ayaw kong dumating sa puntong yon. Ano? Ang pangalawa, nagdesisyon ka na. Sabi mo sa tabi mo, magdesisyon na. Okay? Ito. Maraming tatamaan dito. Sobra sa pagtulog. 7 to 9 hours lamang. Bakit ikaw 14? Sobra ka naman. Mamaya dahil sobrang pagtulog mo, ikaw ay sobra na rin sa katamaran. Hindi ako nagpapatama dito, direktahan talaga. Hindi ako nagpapaligoy-ligoy. Sobra sa katamaran. Sana tamaan. Aba naman! Dapat naman nagpapawis ng konti. Ano pa? Kung hindi naman tamad yung kabaligtaran, sobra naman sa trabaho. Magpahinga ka naman. Tao ka lang, hindi ka Superman. Tao ka lang. Kapag sobra sa trabaho, kay workaholic na. Wala ka ng time sa family, sa friends, sa church.
Ama, itigil mo na yan. Sobra na. Hanggang ilang bang pera ang gusto mo? Para tumigil ka sa paghahanap buhay na yan. So, pag sobra na, okay na ang 5 araw na paghahanap buhay. Tama na yung 5 araw. Kung paanin, pwede rin naman. Pero sa papito, aba, dahil mo pa Diyos. Ang Diyos ay nagpahinga sa 7 araw. Ikaw yung walang pahinga. Ano ka, Diyos? Pagtatayo ng libol ko sa labas. Okay? Ito. Sabi nung isa sana, wala yung masabi yung hindi akin. Ikaw, ito, para sa'yo to. Kasi lagi mo pinagbibigyan yung katawan eh. Sobra sa libangan. O anong libangan mo? Netflix? 12 hours? Abado mo? K-drama? Pastor, hindi ako yan. Sobra. Sobrang ka sa cellphone. Online games. Social media. Wala ka ng time. Yung daliri mo kahit tulog, gagaganon. Tulog na yun. Diba? Ito para malimit sa ano eh. Pag nakasobra, hindi na yan tama. Sobra sa emosyon. Lagi ka ng lungkot. Lagi ka na lang, kung hindi lungkot, galit. Kung hindi galit, self-pity. At tumahimik ang self-liberdad. Kapag sobra, masama sa katawan. Sobra sa stress. Diba? Sobra. Kaya tumigil ka na nga, pag-usap. Lalo na kung Kristiyano ka, pwedeng huminto. Dalawa lang ang sobra na pwede. O sige, pwede. May dalawang pwede. Sabi niyo sa akin, Pastor, ano yun? Okay, number 1, sobra sa Diyos. Pwede yan. At pangalawa, sobra sa paglilingkod. Pwede rin. Yan, pwede yung dalawang yan ha. Pero yung lampas dyan, hindi na pwede. Bakit, Pastor? 1 Corinthians chapter 10, verse 23. You say, I am allowed to do anything. Yes. But not everything is good for you. You say, I am allowed to do anything, but not everything is beneficial. Yes, may freedom ka. Pwede mong gawin yan. Kainin mo lahat yan. Lamunin mo lahat yan. Sige, magpakasasa ka. Ang tanong, mabuti kaya sa'yo? Sige, ubusin mo yan. Laklakin mo lahat yan. Sige. Huwag kang magtira ng pag-uwi mo. Ang tanong, beneficial kaya yan? Baka distraction na yan. Yes, allowed ka na gawin yan, pero hindi lahat mabuti sa'yo at hindi lahat kapaki-pakinabang sa'yo. Ang matalinong Kristiyano, naiisip agad ang epekto ng ginagawa niya sa katawan niya. Kung ikaw ay mabuting katiwala ng iyong katawan, dapat iniingatan mo yan. Huwag na dumating sa punto ng buhay mo na saka mo iingatan kapag may nararamdaman na. Sabihin mo sa kanila, partner, para sa'yo talagang preaching ngayon. Para sa'yo talaga yan. Kailangan ingatan po yan. Kailangan disiplinahin ng katawan. Ang galing-galing mong magdisiplina ng iba, tapos ikaw hindi. Bawal yan. Hindi, pwede yan. Pag sa sarili, pwede. Pwede, sige, tuloy. Pag sa iba, hindi pwede. Hindi pwede. Bawal, konti lang. Pag sa iyo, sige, tuloy. Ubusin mo. Kainin mo. Sige, go. Parang may mali yata. Ano ang way ng Kristiyano para madisiplina ang katawan? Ang isang way ng Kristiyano para madisiplina ang kanyang katawan ay fasting or pag-aayuno. Sino may alam ng fasting? Yeah. Alam natin lahat ng fasting. Akala nila ang fasting ay diet. Hindi po. Ang fasting sa Kristiyano ay pag-i-skip ng anuman, okay, na may kasamang prayer. Pag walang prayer yan, diet yan. Okay? Pero pag may prayer yan, at least 1 hour, fasting yan. Ang pag-aayuno ay paraan ng pagsasanay upang hindi palaging masunod ang hiling ng laman, kundi masunod ang gusto ng banal na spirito. Kailangan may mga pagkakataon sa buhay mo na, ay sobra ng cellphone. 1 week,
no cellphone. Pastor, wala nang nakasulat daw sa Bible na ganyan. Hindi nga. Itinetest lamang kung kaya mo yung ipagpalit alang-alang sa pagsubil na yung katawan. Buong buwan, walang soft drinks. Maliban sa Coke. Hindi. Kailangan. Sa pag-aayuno, tinatry mo na hindi masunod yung iyong laman. Napakahalaga po ng fasting. Kaya kapag may fasting sa church, sumama ka. At kapag walang fasting, mag-fasting ka pa din. Mag-skip ng pagkain. Mag-pray at least 1 hour. Isabay mo na yung mga habits na alam mong hindi nakakabuti sa'yo at sa relasyon mo sa Diyos. Or even, fasting na nakakasama sa iyong katawan. Kung alam mo naman nakakasama, itigil na po. Kapag alam mo ng sobra, ihintong na po. Tanggihan yung mga gusto ng sarili. Kahit simple lang yan. Mag-practice kang tumanggi sa mga simpleng bagay sa pang-araw-araw mong buhay. Magbigay nga po kayo ng mga simpleng bagay na kailangang iwasan. Ano po? Yung 3-in-1 nilalagyan nyo pa ng asukal. Kulang sa tamis. Sige, kulang pa. Simple lang yun, pero tanggihan mo na agad. Ano pa? Sobra ka manood na kung ano-ano. Baka naman pwedeng mong ikat sa kalahati ang time. Kung noon, 3 hours, ngayon 1.5 na lang. Bawasan mo, simpleng ganon. Tanggihan mo ang sarili mo. Pastor, bakit kailangan tumanggi sa mga simpleng bagay? Because saying no to small temptations strengthen you against bigger ones. Sasabihin mo, kaya ko yan, kahit gano'ng kalaki. Nag-practice ka na ba sa maliit? Nag-practice ka na ba sa simple? Kaya yung mga simpleng bagay dapat pinagtatagumpayan mo na yon. Para pag may dumating na malaki, madali na sa'yo. Bakit? Praktisado ka ng magtagumpay sa maliliit. Hello? Sinunod kay Dr. Alvin. Pag napanood niyo po yun, sasabihin niyo, parang ang dami mo kailangan tanggalin. Parang ang dami bawal. Panoorin niyo na, pero alam niyo, sinasabi niya yung magandang epekto sa katawan. Napakadami niya sinasabi. Sabi nga nung isa, kakaiba ba naman ako rito? Ang dami-dami niya sinasabi. Sa totoo lang, ang dami nating mga simpleng bagay na ginagawa na alam niya masama sa katawan. Kaya kung masama sa katawan, iwasan. Sino ba dito mayroon pang pa-hospital? Yung malaki-laki ha? Mga 1 million, sino meron? Wala? So, disiplinahin ang katawan habang wala pa ha? At ayaw ko rin kayo nagkakasakit. Ayaw ko may mamamanap. Pastor, magpapapray po. Bakit? Nasa hospital. Bakit? Tumas po sugar. Kakakain mo na sugar eh. Sinabi ko na sa'yo. Tapos magpapapray ka ngayon. Bago magpapray, kailangan nagdisiplina muna sa katawan. Amen? Alam mo namang you are super blessed. Nabibili mo lahat ng gusto mo. Amen? Lahat ng kailangan mo. Pero please lang, kahit may kakayahan, tingnan kung mabuti sa'yo. Okay? Kapag nasanay ka sa maliliit, kapag dumating na yung malaking tukso, kaya mo na din kasi praktisado ka na. Pastor, bakit kailangan disiplinahin ang katawan? Una, upang humaba-haba ang paglilingkod kay Lord. Sino dito gustong sambahin pa si Lord ng mahaba-haba? Sino dito gustong mapaikli ang buhay? Wala naman, di ba? Gusto mong paglikuran pa si Lord? Amen? Sino gusto nang kunin ni Lord? Sige, damihan mo pa. Yung sobra, gawin mo na gawin. Pero at least nalaman mo yung preaching na ito kapag sobra, tama na. Sabi mo sa katabi mo, tama ka na. Tama ka na ha, tama ka na. Sobra ka na, para humahaba pa paglilingkod. Ikalawa, bakit mahalagang disiplinahin ang katawan? Ikalawa, upang mapaglaban ng tukso o kahinaan ng laman. Alam mo, napakaraming tukso. Sabi nga po, tukso, layuan mo ako. Hindi ka lalayuan. Lalapitan ka talaga dyan. Kaya dapat tanggihan ang sarili, disiplinahin ang katawan. Kasi yan ay prone sa tukso. Kasi nasa earth pa tayo na punong-puno pa ng kasalanan. Okay? Ikatlo, bakit kailangan disiplinahin ang katawan? Dahil hindi atin ang ating katawan. Ano po? Yes! Hindi sa'yo yan. Walang sa'yo. Walang sa'yo. Hindi sa'yo yan.
ito ay pahirap lang. Itong katawan na to. Babalik din ito sa una niyang anyo. Anong unang anyo? Sa lupa. Babalik din yan. Hindi rin ito dahil, hindi rin ito sa'yo kasi ito'y templo ng banal na Espiritu. Sabi nyo nga po, templo. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Imagine, inside you, nandyan ang banal na Espiritu. Hawakan nyo nga po yung puso. Tumitibok pa naman, no? Okay pa naman, tibok ka naman. Tumitibok pa. O, hawakan nyo po ang inyong belly. Belly. Hawakan nyo. Wala po isang kamay, pastor, dalawang kamay. Hawakan nyo. Alam niyo po ba, sabi sa Bible, andyan ang banal na Espiritu sa belly. Natira dyan. Hindi lang puro pagkain laman yan. Spiritually, dyan natira ang banal na Espiritu. At anong sabi? Na tinanggap nyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili. Oh! Ang katawan na yan ay hindi sa'yo. Kaya kung anumang gawin mo dyan, humingi ka muna ng permiso sa banal na Espiritu. Ask the permission. Holy Spirit, is it okay to put, paint here? And here? And here? Banal na Espiritu, pwede bang butasan ko lahat ng tenga ko? Humingi ka muna ng permiso. Kasi hindi yan sa'yo. Sa banal na Espiritu. Hindi ko sinasabing mali. Ang sinasabi ko, may permiso ka ba? Wow! Matindi ito. Verse 20. Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Wow, binili kayo sa isang halaga. Kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan, ng inyong katawan ang Diyos. Imagine, ano daw ang pagkagamit ng katawan? Luwalhatiin si Lord. Kaya kanina po, pagpasok niyo po dito na nangyari. Sige, pasok po kayo. Sige, find your seat. And find your someone. Ay, sorry, find your seat. Pasok po. Sige, Gibbs. Yeah. Sige, papaupuin niyo po sila. Sabi ko sa inyo, nakakapunuan na po tayo ng church. Magandang balita yan. Lagi nang dideclare kasi ng padami yan. Dumadami nga. Sa isang araw, padami yan. Upuan din ha. Okay, welcome po, welcome. Tuloy po tayo. Ang iyong katawan ay tirahan ng banal Espiritu. Yan ay binayaran sa isang halaga. Anong halaga? Buhay ng Panginoong Hesus. At ang gamit ng katawan na yan ay luwalhatiin si Lord. Sabi niyo nga po, luwalhatiin. Kaya kanina pagpasok mo dito, umaawit kay Lord. Yung iba nagtatas ng kamay, baka na-shock ka. Ba't tatas yung kamay? Kasi ang gamit ng katawan ay luwalhatiin si Lord. Bakit kumakanta? Kasi ang gamit ng dila na parte ng katawan ay luwalhatiin si Lord. Kaya kung hindi pagluwalhati ang paggamit ng katawan, ibig sabihin, mali ang paggamit ng katawan. Kapag sobra sa work, naluluwalhati kaya si Lord? Yung pag-uwi mo, talaga wala ng energy. Bukas ulit. Puyat ka ng puyat, naluluwalhati ba si Lord? Kasi sabi sa verse, ang gamit ng katawan ay luwalhatiin ng Diyos. Pag kumain ka ba ng sobrang dami, naluwalhati ba si Lord? Oh, kita nyo na? Kayo na mag-explain kung naluwalhati o hindi. Again, kapag ba kumain ka ng kung anumang madaming seafoods, yung medyo naliliyo-liyo ka na. Medyo nagdadalaw ng paningin mo. Sa palagay mo, naluwalhati kaya si Lord? Di ba? Hindi. Kaya madaling malaman kung tama ang paggamit ng katawan kung naluwalhati ang Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hawakan mo. Sige, hawakan mo. Sa likod, sa likod. Ikaw, yung katawan na yan, ay gagamitin para luwalhatiin ang Diyos. Kaya ikaw, huwag kain ng kain. Huwag inom ng inom. Diba? Ngayon, alam mo na paggamit ng katawan na yan. Alam mo? Kahit
Kahit hindi ko sabihin, yung bisyo, sa totoo lang, ang tanong ko sa'yo, sa bisyo mong yan, naluluwalhati ba si Lord? Oh, kita niyo na? Anong bisyo mo? Usok-usok lang po. Sige nga, sabihin mo nga kay Lord pagkatapos mong mag-usok. Praise God. Bagay ba? Di ba hindi bagay? Hindi bagay. Ang pangit. Parang shout! Praise God! Hindi bagay. Hindi pwede pagsamahin nyo. Bakit? Hindi naluwalhati si Lord sa paggamit mo ng katawan mo. Kaya kung sinisira mo yung katawan mo sa kung ano-ano ginagawa mo, kapatid, pagdating ng panahon, sasabihin ni Lord sa'yo, anong ginawa mo sa pinagkatiwala ko sa'yo? Anong ginawa mo sa pinagkatiwala kong katawan sa'yo na kompleto-kompleto? Anong ginawa mo sa pinagkatiwala ko sa'yo? Ano sasabihin mo? Ayun po, lasing na naman. Ayun po, parang naka-drugs na naman. Ayun po, hit-hit dito, hit-hit doon. Ayun po, usok dito, usok doon. Party-party dito, party-party doon. Alas 3 uuwi. Yan na. Ang tanong, nalwalhati kaya si Lord? Hindi. So, ibig sabihin, kailangan disiplinahin ang katawan. Tumatawa-tawa na, pero dugo na sa loob. Amen. Ganda yan. Dahil po dito, pinipili dapat ng Kristiyano ang malinis at banal na pamumuhay. Kasama na rin ang pag-aalaga ng katawan sa pamamagitan ng maayos na pamumuhay at pag-iwas sa makakasira dito. Iniiwasan mo ang makakasira. Alam mo nang nakakasira, ba't hindi mo pa iiwasan? Kumain ng may disiplina. Kung kanin, disiplinahin ang bunganga. Sabi mo, 1 cup. Half cup. Kung matatamis, maalat, mamantika, disiplinahin ang dila. Okay? Kung gadgets, disiplinahin ang mata. Kung katamaran, disiplinahin ang buong katawan. Sabi mo, kumilos ka. Kumilos. Kausapin mo. Sabi mo, magpapawis ka naman. Kailangan mo magpapawis. Kung trabaho ng trabaho, magpahinga at magkaroon ng time kay Lord. Sayang ang pagod at sayang ang kayod kung di naman para kay Lord. Kayod na kayod? Wala naman sa church. Kung ang dila ay sobra na, sa kwentuhang malungkot, galit, tampo, paninira, piliin ang malinis na salita. Iwasan ang chismis, pagmumura at paninira. Again, parte ng katawan. Pag ba naging chismoso ako, naluwalhati ba ang Diyos? Alam mo yung kumare? Bakit ko kaya? Ano nangyari sa dila mo? Naluwalhati ba si Lord? Hindi. Kung hindi naluwalhati si Lord, then, sa totoo lang, hindi ko lang binasa yung verse. Pag ang bunga ng iyong kasalanan ay matadukoy tindaw ko. May verse talaga nagsabi, ayaw ko lang sabihin ngayon eh. Pero sinasabi ko na rin, hindi ko sinama. Pag ang bunga ng iyong pagkakasala ay iyong bibig, putulin ang dilo. Hindi ko na sinama. Pero, dahil tayo nakakarinig ng ganito, disiplinahin mo na agad. Kung nauubos ang oras sa walang kabuluhan, hello? Nauubos ang oras sa walang kabuluhan, maging masinop sa oras, huwag sayangin sa walang kabuluhan, kundi gamitin sa mabulong bagay. Tulad ng, anong mga dapat pagtuunan ng pansin ng oras? Una, kung ikaw ay tambay, magtrabaho ka. Hindi ka forever palamunin. Social yun. Mga palamunin. Kung ikaw naman ay estudyante, apa naman, huwag ka lang pumasok, mag-aaral ka din. Pasok na lang, pasok din mag-aaral. Mag-aaral ka din. Para pagdating sa work, may alam ka. Hindi ka napapahiya sa mga katrabaho mo. Kung ikaw ay nasa church, then, maglingkod kay Lord. Huwag lang pa, tawa-tawa sa church dito. Sumama ka din sa prayer. Sumama ka rin kung saan. Hindi yung uupo ka dyan, uuwi. Praise God, nakatala church. Kulang yun. Kailangan mag-extend ka pa ng effort. May talent ka naman.
may gifts ka naman. At kung ano pa meron ka, gamitin mo for the glory of God. Amen? Sabihin nyo nga po, disiplinahin ang katawan. Nung part 1 po, nasabi ko na dapat nasa iyo ang control. Sino nakakaalala nun? Dapat ikaw pa rin na may control. Tama? Okay, i-level up po natin para mas malalim. Ang pagdisiplina sa katawan or ng katawan ay hindi lang simpleng self-control lang. Hindi lang. Kundi spirit control. Kasi pag self-control, pwedeng hindi mo talaga makontrol. Kasi ikaw yan eh. Ikaw na yan. Pero sa pagkakataong ito dapat spirit control. Ano ibig sabihin nito, Pastor? Ito ay pagpapaubaya kay Holy Spirit na siya na ang gumabay sa ating isip, puso at gawa. Na siya na ang masunod sa ating katawan at hindi na si katawan mismo. Si Holy Spirit na ang masunod. Si Lord na ang masunod. Sabi nyo nga po, si Lord na masusunod ngayon. Sanayin mo ang iyong katawan sa mga gawain espiritual. Mamaya, ang ginagawa mo may kabanalan na. Alam mo ba, pag ikaw ay Kristiyano, ang pinakamasarap na buhay ay yung hihiga ka sa gabi na alam mong napangitin mo si Lord. Ang sarap noon. Hindi yung hihiga ka sa puro puno ng pira. Hindi. Kahit marami akong kilalang mayaman, hindi naman masaya. Ang pinakamasarap ay yung hihiga ka na alam mong napangitin mo si Lord. Yung sabi mo, wala kayong, hindi kayo nagtalo ni Lord. Yung paghiga mo, niyaya ako mag-inom, hindi ako nag-inom. Lord, para sa iyo, para sa iyo. Ang sarap tumulog, hindi yung, Lord, sumablay na naman ako. Alam mo, ang loob mo, parang bumabagabag sa'yo. Hindi masaya yun. Ang pinakamalambot na unan ay ang malinis sa konsensya. Yung hihiga ka, okay, wala kami problema ni Lord. Yee! Ang saya-sayang mabuhay. Sarap. I pray mo, dumating ka sa punto yun, na ang paggamit mo ng katawan ay para maluwalhati si Lord at para mapamili si Lord. 1 Timothy chapter 4 verse 7b and 8. Sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. Grabe yung verse. Verse 8. Sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang. Yes, may kaunting pakinabang. Subalit, ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Kaya kung ako sa'yo, gamitin mo ang katawan mo for kabanalan, for holiness. Bakit? Ang makikinabang ay ikaw dito at sa kabilang buhay. Hello? Ang kapakinabangan ng paglapit sa Panginoon, pagpupuri sa Kanya, pagluwalhati sa Kanya dito sa lupa, maging sa langit. Imagine mo yung gagawin mo. Simpleng pag-iwas, pero yung effect hindi lang dito, pati doon. Effect na yan? Effect. It's effect. Okay? Kasama rito ang regular na pagbabasa ng Bible o pagdi-devotion. O sino pa nagdi-devotion dyan? Napatigil na pastor. Ituloy mo. Ilaban mo. Disiplinahin ang katawan. Ang katawan gusto mag-cellphone. Ang espiritu gustong magbasa. Magbasa ka. Manalangin. Sino itong nagpe-pray na ng morning? Evening. Before meal. Every activity. Every problems. Every decisions. Every day. All the time. All the season. Sana nga. Kailangan disiplinahin ang katawan. Kasi ang katawan lagi ang gusto niyan ay kung ano-ano. Okay? Starting now. I-check mo lahat yung activity mo sa whole week. Tingnan mo kung alin doon na naluluwalhati si Lord. Amen? At mamaya, habang ginagawa mo ito, biyaya ni Lord, yung tentasyon or tukso na lalabanan. Kasi dinidisiplina mo ang katawan mo. Amen? May nakuha po ba tayo? Okay. Anong pinag-uusapan po natin?
Paano mapagtagumpay ng kahinaan ng laman? Number 4. Ito maganda. Last na po ito. Manatili sa pakikisama at pagkipagkaibigan. Hindi mo malalabanan tukso, kahinaan ng laman, or temptation na ang kasama mo mismo ang nagdadala sa iyo sa tentasyon. Ang best friend mo lahat mag-iinom. Lord, tulungan mo ako na mapagtagumpayan ito. Ang tanong, nasan ka ba? Ito po, nakikumpare, nakaibarkada. Ay, hindi ka talaga makakaiwas. Why? Kasi ang sinamahan mo ay pareho ng tentasyon mo. Hindi ka makakaiwas. Sabi ng isa, pastor, alam mo talaga, ang nilalang ng Diyos ay lalaki at babae. Yan, syempre, mahal na mahal ko yung mga natin dito, mga kapatid natin LGBTQ. Sobra. Pumasok kayo dito, wala kayong nakita at narinig na nagbabago sa iyo. Sabi, magbago ka nga na suot. Wala kang maririnig. Tatanggapin namin kayo kahit anong gawin nyo diyan. Kahit anong suot nyo. It's okay. But, hindi po kayo papaluin. But, tatandaan niyo po, ituturo ko pa din ng ginawa ng Diyos sa lalaki at babae. At kung gusto mo talaga magbago, totohanan na. Same feathers flocks together. Kung gusto mo magbago, ang samahan mo lahat ay krus ko. Pag ang kasama mo lagi ay puro ganyan, hindi napakahirap magbago at tanggihan ng tukso. Napakahirap. Bakit? Andun ka pa rin eh. Pero kung sinasamahan mo ay mga taong binago ni Lord, same sa'yo, ay, umanda ka. Pag si Lord ang pumilo sa buhay mo, yung mga bagay na imposible, magiging posible sa Kanya. Again, tanggap ko kayong lahat, hindi ang kasalanan. Magkaiba yun. Okay? Kaya po, kung ikaw'y nagpe-pray, Lord, ay pray, bigyan mo ako ng revelation na talagang yung dapat kong gawin. Kung nagkaroon ka ng revelation, piliin mo na kasama mo. Ang dami pwedeng samahan dito. Ilalapit ka sa tamang landas. Kung ang problema mo, mga lalaki, nasa kamay ng mga lalaki dito. Woo! Okay. Kung ang kahinaan mo ay alak, sigarilyo, at kung ano-ano pa, please, kung ang lagi mo pa rin kasama ay mga ganun din, huwag ka mag-expect na madaling tumakas tukso. Ang samahan mo na rin yung nagbabasketball. Doon ka magsasama, kahit hindi mo marunong eh, basta humawak ka ng bola, hindi ka mo basta. Basta yung kasama mo para maengganyo kang magbago. Malaki ang epekto ng ibang tao, napakalaki. Manatili sa pakikisama at pakipagkaibigan. Kanino? Kailangan ng kaibigan mo, kapwa mo Kristiyano na nagpapabago kay Lord. At willing mabago sa biyaya ni Lord. Ka-church mo, kung maaari, sabihin sa katabi. Wait lang. Masabi ko lang. Kailangan, ikaw bilang Kristiyano, ikaw ay nakikipagkwentuhan sa iba. Para makabuo ng isang genuine na pagkakaibigan. Doon kasi nabubuo yan sa mga sama ng sama. Sabi mo, sama ng sama. Noon nga, kung sino-sino sinasamahan mo, kahit bad influence. Ngayon, sumama ka na sumama sa mga good influence. Ang dami-dami dito. At the same time, may maitutulong ang iba upang malabanan ang kahinaan ng laman or tukso or temptation. Sobra. Ang ibang tao, ang magpapaalala sa'yo, friend, huwag ka dyan. Pupunta ka na naman dyan. Bakit? Honest magsabi sa'yo kasi kaibigan mo eh. Huwag ka dyan, magkakasala ka dyan, lumayo ka dyan. Dito ka lang. Siya yung magsasabi sa'yo kasi may kaibigan kang tapat at handa kang saktan para maayos ka. Yan ang mga tunay na kaibigan, maghanap ka ng mga kaibigan tapat. Yung sasabihan ka ng face to face. Mali yan. Yung iba, hindi okay lang yan. Go. Hindi na tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan, ilalayo ka magkasala.
hindi ka ilalapit. Kaya kung in-invite ka sa church na ito, kung sino ka nag-invite sa'yo, pasalamatan mo yan. Dinala ka sa lugar para ikaw ay mapabuti. Thank you, may isang ikaw. Kasi yung iba, dinadala talaga akong magkakala. Salamat sa isang ikaw na nagtyaga, na nag-isip na pwede mo pala ako mabago. Thank you, Lord. O, ito na. Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Maganda to. At ating isa lang alam kung papaano gigisingin ang isa't isa. Tutulog pala kayo, no? Alam mo, makatulog. Sabi, gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabuting gawa. Verse 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Hello? Gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Fred, kaya mo pagtagumpayan yan. Kaya mong malampasan yan. Anak lang yan. Sigarilyo lang yan. Shabu lang yan. Kaya mo yung pagtagumpayan. Yan na, pinapalakas ang loob. Lalo-lalo na kapag inyo nakikita na papalapit na ang araw. Oh, the second coming. Sino ready na? Sino ready na sa second coming? Oh, wala nasagot. Kakunti. Mukhang kabado pa. Pastor, bakit kailangan nagsasama-sama? Bakit kailangan nagtitipon-tipon? Bakit kailangan may circle of friends? Lalo na mga Kristiyano. Why? Because isolation makes the flesh stronger. Fellowship keeps us accountable and encouraged. Kapag lagi mong ina-isolate ang sarili mo, automatic yung laman, malakas. Sige, mag-isa ka. Mamaya, andyan na. Kapag mag-isa ka, yan yung mga point. Sa totoo lang, na magaling ang kaaway. Why? Kasi mag-isa ka. Kaya lumabas ka. Habang ikaw ay nag-iisa, ang flesh lalong lumalakas. Kung ano ang iniisip mo, kung ano ang tumatakbo sa isipan mo, iba kapag may kasama or nakakausap na kapwa Kristiyano. Kasi kung hindi kapwa Kristiyano, hinihila ka lalo mapalapit sa tukso ng grupong yan, tumakbo ka tulad ni Joseph. O nalala niyo si Joseph? Anong ginawa ni Joseph sa tukso? Tinakbuhan. Ang problema, alam mo na parating yung barkada mong tukso, lumapit ka pa. Pare! Uy! Palapit ka na sa tukso Gumala kay Joseph. Nung palapit yung tukso, tumakbo palayo. Kaya kung may barkada ka, na alam mong nakakasama, sorry to say, ito lang, tatapatin ko na kayo. Pwede kang pumili ng tamang kaibigan para sa'yo. Iwanan mo na kung makakasama sa'yo. Sinabihan ka na naman ng iyong asawa, ng iyong kapamilya, huwag ka nang sama doon, ikaw naman, pilit na pilit ka pa. Gusto mo bang sumama? Pag yung mga kapamilya mo, mga kaibigan mo, asawa mo nagsabi na iwanan mo na talaga. Okay? Oh. Sabi mo, iwanan mo na. Iwanan mo na yung mga barkada niyan, ha? Alam mo naman pala nakakasama, hindi pala nakakatulong. Kung nakakatulong sa'yo para ma-improve ka bilang tao, ma-inlove kay Lord, maglingkod sa Kanya, sumama ka ng sumama sa taong yan. Tama yung taong yan. Ang sinama mo, mga may tamang tao. Kagaling-galing at tama na yung taong yan. Hello? Okay. Sino niniwala you are created for friendship? Okay, pagkakaibigan. Alam mo ba, you are created for friendship? At mabuti ito sa'yo pag may kaibigan. Sino kaibigan niyo po? Si Ram, sino yun? Hello po, welcome. Okay. Alam mo, kailangan mo ng kaibigan. Alam mo, tanin nyo kasi mo simulaan pa lang ng creation sa Genesis. Tingnan niyo mabuti napakaganda rito. Ginawa ng Diyos ang liwanag. Ano sabi ni Lord? At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Oh. Ginawa ng Diyos ang kalawakan. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Ginawa ng Diyos ang gabi at umaga. At sinabi ng Diyos, at nakita ng Diyos na mabuti. Ginawa ng Diyos ang kalupakan, ang katubigan, at nakita ng Diyos na mabuti. Ginawa ng Diyos ang halaman, punong kahoy, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti.
Ginawa ng Diyos ang araw, ang buwan. At nakita ng Diyos na ito ay ginawa ng Diyos ang ibon, isda at mga hayop sa ibabaw ng lupa. At nakita ng Diyos na pero pagdating kay Adan, tingnan niyo po Genesis chapter 2 verse 18b. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti. Lahat ng creation sinabi ng Lord, mabuti, mabuti, mabuti. Pagdating kay Adan, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Kaya kung ikaw ay nag-iisa, wala kang kaibigan, hindi mabuti. You are created for friendship. Hindi mabuti ang nag-iisa. Noong nilikha si Adan na mag-isa, nakita ng Diyos na ito ay hindi mabuti. Samantalang nung nilalang yung iba ay mabuti. Ibig sabihin, kailangan mo ng kasama. Hindi lang asawa, syempre. Kasama din yan, kaibigan, kapamilya, kailangan mo ibang tao. Kaya kung nag-iisa ka at nalulungkot ka, normal ka kapag nag-iisa. Sino dito minsan nag-iisa nalulungkot? Sabi mo, tao ka. Tao ka talaga. Bakit? Nag-iisa ka nga eh. Kasi hindi ka design na nag-iisa. At kung nag-iisa ka, automatic talaga malulungkot ka. Eh, ang malungkot, dahil sa pangangailangan sa pakikipagkaibigan, anong ginawa ng tao? Nahanap sa hayop. Nahanap sa aso. O pusa. O iba pang hayop. Na-imagine nyo ba yan? Lahat ng taong nag-isolate, mag-isa lagi, nakahanap ang kanilang man's best friend. Kaya yun ay nag-alaga ng aso. Tigre no tigre. Pusa. At kung ano-ano pa. Anong ibig ko sabihin? Talagang you are meant na merong iba na kasama. Merong iba. Ang problema kasi nito, nahanap sa ibang nilalang para magpunan ng pangailangan ng kaibigan, sa halip na kamukhang nilalang ay sa ibang nilalang. Hindi ito masama ha, yung pag-aalaga ng hayop, hindi. Pero kung wala kang kaibigang tao or Kristiyano at hayop lang, ayun, nagkakaproblema tayo dyan. Okay? Kung yun lang kaibigan mo, kailangan mo ng tao. Sabi mo, tao kailangan mo. Pinagsasalita pabalik. Friend! Aw, aw, aw! Alam mo, sweet mo talaga. Aw, aw! Mahirap! Kailangan mo ng tao pa rin. Sa pakikipagkaibigan, wala pong nabubuong pagkakaibigan na basta lang. Pag nagkakila, hi, hello! Best friend tayo ah. Walang ganon. Sa pagkakaibigan, kailangan mo ng effort. Sabi na nga po, effort. Akala ng iba, hindi basta-basta lang nangyayari o basta lang nade-develop. No. Ang pagkakaibigan ay sinasadya. Sabi ko, sinasadya. Nagbibigay ng effort at skills. Salamat sa mga anointed group na naririto. Sino member dito ng anointed group? Ito yung may kanya-kanyang grupo dito. Sino din yung may A group ka? Nakikita yung nga po lahat ng AG leader. AG leader yan, mga AG leader. Tayo. Yan, mga AG leader yan. Yan. Sige, manatili ka nakatayo, huwag kang mahiya. Yan. Yung mga tao po nakatayong yan yung mga taong sa totoo lang, nag-aalaga at nakikipagkaibigan ng totoo. Bumubuhay ng bilog kahit na hindi kanyang kamag-anak, pero ang concern niyan daig pa kamag-anak. Ang pag-ibig niyan sobra-sobra. Bumubuhay ng pagkakaibigan na kahit sa simulay parang ayaw nung kausap. Totoo lang ka no? Yung pinipilit mo sa sarili mo, gusto mo ng juice? Ano flavor? Mamaya may pa-juice po tayo dyan. At kung ano-ano pa nakikita, nagbubuo silang gumagawa silang effort para maging kaibigan ka, kukuha ng contact number, pupuntahan ka sa bahay, kanamustahin ka. Bakit? Kasi yung mga taong yan ay concerned sa iyo. Sige, upo na kayo at baka Alam mo kung bakit may mga ganyan group sa church na to? Kasi bumubuo sila ng pagkakaibigan na ang objective ay mapalapit lahat kay Lord. Period.
Hindi para baguhin ang religion mo, marami na yan. Hindi na ako makikisali dyan. Hindi na. Madami na, sobrang dami na. Ang sa amin dito, ipapakilala namin ang Panginoong Yesus at sisiguraduhin namin sa iyo habang tumatagal, mag-i-inlove ka kay Lord. Kaya, kapag ang mga AG leader na yan ay diyan kayo na in love, ay siya, sala. Mali po yun, mali. Huwag kayo mai-inlove sa mga nag-aalaga sa inyo. Ay, ang bait naman na sister. Ay, ang bait naman. Gusto mo siya laging kasama na po. Baka iba na yan. Kailangan ma-inlove kay Lord, kay Lord, hindi sa'yo. Hindi sa'yo mga nag-aalaga. Maganda na maliwanag. A group is not a task. It is building relationship, doing life together. At kapag lumalim ang pagkakaibigan na sila ng sentro, then makakatulong po sila para labanan ng temptation at matanggihan ang sarili. Masarap magkwento sa mga yan. Bakit? Kasi maintindihan ka niya yung mga pinagdadaanan mo. Mamaya i-encourage ka niyan. At mamaya kapag nagtagumpay ka, makikiselebrate yan sa'yo. Magmamakdo kayo, Jollibee, Starbucks. Bakit? Praise God! Hindi ka na nag-iinom! Praise God! Hindi ka na disposa! Praise God! Maayos na yung malagi mo nakakasama! Hindi ka na nagmumura! Alam mo, yun yung nakikiselebrate ang mga nag-aalagang yan. Ang tagumpay mo, talaga sineselebrate nila. Ano? Grabe ang mga yan. Kaya makipagkaibigan ka sa church mo. Lumabas kayo. Mag-invest na maraming time sa kanila. Hindi kung kani-kanino. Wala naman naiidagdag sa buhay mo. Nangungutang pang iba. Dapat same God, same values. Sila kasama mo sa bawat laban mo. Magpapalakasan kayo sa isa't isa. Nandito yon yung mga tao sa church, makipagkaibigan sa loob. At kung hindi ka pa member ng isang A group, pilitin mo na. Isama niyo nga po ko dyan. Pwede ba mag dyan? Ikaw na. Kaya meron tayo dito mga grupo ng mommies. Nasaan yung mga mommies? Woo! Kaya pag nag-A group yan, dalata ng mga bata yung mga yan. Pinaglalaro sa plaza. O mga mami yun. Meron dito mga grupo ng mga youth. Mga youth. O diba? Yung gustong sumama na 60 years old, pwede. Kung gusto mo feeling youth ka, okay lang. Meron dito mga young professionals. Mga nag-work. Sumama kayo na sumama. Tutulungan kayo ng mga yan. Ano ba? Makipag-friends. Makipag-meet up sa iba. At kung nasa tamang edad na, mamaya sa pagkikipagkaibigan na yan, mahahanap mo na ang tamang dawan. Ikaw naman, naghahanap ka pala ng asawa, ba't ka kung saan napunta? Ba't ka lang sa bar? Maghahanap ako ng dawan. Ano makikita mo doon? Di natin mag-iinom. Inato ka pala, pumunta ka ng church. Sisiguraduhin ko sa iyo pag nagkaroon niya ng pamilya at nagkaroon kayo ng anak, sabay-sabay kayo mag-church. Amen? Kaysa naman sabay-sabay kayo mag-iinom. Mas panitig na. Oh, kita nyo na? Kaya, sa friendship kailangan ng effort. Pangalawa, ang friendship kailangan ng time. Yun lang, pastor. Sasadyain mo talaga na magkaroon ng bakanting oras kung wala talagang oras. Kailangan mong sadyain na magkaroon ng bakanting oras para makabuo ng relasyon sa iba. Kailangan mo ng time. At take note, nagbibigay tayo ng oras sa mga mahalaga sa atin. At kung sasabihin, pastor, wala talagang oras, and then sasabihin ko sa iyo, hindi mahalaga. Hindi mahalaga, wala kang oras eh. Kasi kung may halaga talaga yan, magkakaroon ka ng oras. At kung priority mo ang friendship, lagi mo silang isasama sa bawat paglabas mo. Pupunta kayo ng plaza, together. Magkakape together. Sino lagi nagkakape? Normal yan, kasi you are created for friendship. Magja-jogging together. Yung isa'y lakad.
Joyride together! Woo! Zumba together! Di ba? Kapag ang priority mo ay friendship, maiisama mo sila sa schedule mo dahil mahalaga sa iyo ang friendship. Maikuha mo sila ng time. Kaya wala kang time kasi hindi yan mahalaga sa iyo. At kapag may time naman, ibig sabihin, mahalaga yun sa iyo. Naintindihan? Anong kailangan sa friendship? Ano pa? Effort, then time. Sino dito may effort? Sino may time? Hindi po yung nabibili ng pera, kaya meron tayo lahat. Libre po yun. Ito pa, hindi lang po time, hindi lang po effort ang kailangan sa friendship. Friendship requires responsibility. Hindi yan tulad ng tingin ng iba, you can enter, then you can live. Alam mo, habang umiidad, kumukonti po ang friends. Totoo po yan. Lumilit ang circle. At kapag nakakita ka ng mga genuine na kaibigan, huwag mo nang pakawalan. Pag nakakita ka ng genuine, hindi yung nakikipagkaibigan lang kasi utangan ka. Friend, parang ang sarap mo maging best friend. Bakit? Parang yaman mo. Hindi yan genuine. Friendship requires responsibility. Everyone expect loyalty from friends. Kailangan loyal. Kapag secret, responsibilidad mo na secret. Okay? May dalawa akong friend na nag-PM po sa akin at sinendya po nakalagay yun, 10 years of friendship. Wow! 10 years. 10 years ko na parang kaibigan mo. Na-appreciate ko naman. Bakit? Nag-chat at nag-PM, 10 years na daw kami magkaibigan. Dalawa yun na nagkasabay pa sila. Magkaibang tao, nagkasabay na mag-chat. Imagine, ang tagal na pero friends ko pa rin at ang maganda, same kayong Christian. Same kayong values. Same kayong God. Kaya biyaya ni Lord, yung friendship talaga sa church na nabuo ay nagtatagal. Biyaya ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, partner, pwede ba kita maging kaibigan? Parang daming sinabi ng iba, no? Bakit kailangan ng friendship? Kailangan ng friends. Kasi sa bawat kahinaan ng bawat isa, sila katulong mo para magpalakasan kayong muli. Sila magpapaalala sa Diyos kapag nakakalimot ka, kapag medyo busy ka na, siya mag-chat-chat sa'yo na, friend, baka nalilimutan mo ang church. Yan yun. Sila ang ipapadala sa iyo ng Diyos na Eva. Sila pinadala sa iyo ni Lord ng iba. Ibang tao. Para itawagan ka, i-chat ka, at palalahanan ka. Alam mo, kailangan mo talaga nun. Ibang tao. Kasi para malabanan mo ang tukso. Kung alam mo na yung iba ay may pinagdadaanan nila lumalaban sila, ikaw pa ba naman ang hindi lumaban? Ikaw pa ba naman ang hindi magtagumpay? Kung yung iba nagtagumpay na. Kaya, ang challenge ko sa iyo, kung ikaw ay tunay na kaibigan, hindi mo siya tuturuan na umasa sa iyo, pero dapat umasa kay Kristo. Kahit wala ka, may Diyos na maasahan siya. Ito ang panindigan, I challenge you. Kung ikaw ay tunay na kasama niyan, kaibigan niyan, kailangan may love yan kay Lord. Pastor, bakit? Kasi baka ang dahilan lang talaga niyan kaya lumalapit kay Lord, baka dahil mo eh. O sabihin, bakit ka natin? Eh, in-invite ako na rin. Kaya asawa ko, ako in-invite na rin, kaibigan ko rin. Eh, ang tanong, kapag hindi na lumatay? Nasa siya, no? Eh, wala yung mga nag-invite na isa. Wala na. Ibig sabihin, hindi siya nakilab kay Lord. Kaya lang siya sumasama kasi andun ka. Kaya, I challenge you ha, kapag may kaibigan ka, ipakilala mo si Lord, kahit yan ay wala ka, at yan na ilab kay Lord, magpapatuloy pa rin yan sa Panginoon. Kahit na anong mangyari at maganap. Amen? Kaya in conclusion, kung gusto mong mapagtagumpayan ang kahinaan ng laman at willing ka talaga mapagtagumpayan, meron kang magagawa sa tulong ng Diyos. Sama-sama tayong tanggihan ang ating mga sarili,
At piliin ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Disiplinahin ang katawan. Tanungin mo lang kung yung lagi mo nakakasama. Sino ba lagi mo nakakasama? At kung alam mo napapasama ka dyan, piliin mo lang yung tamang kasama. Pwede pumili. Ang friends, pwede piliin. Yun ang maganda sa friends. Ang family, hindi pwede piliin. Ang tatay, nanay, kapatid, hindi pwede piliin. Pero ang kaibigan, may karapatan kang pumili. At kung alam mo makakatulong sa'yo, yun ang piliin mo. At kung makakasama sa'yo, please lang. Release it. Please release it. And hindi ko alam yung lyrics. Gusto ko lang isingit yun. At kung gusto mong malabanan ng tukso, manatili ka sa pakikisama at pakikipagkaibigan. Marami ka makakilala dito po. Kita nyo nga, pagpasok nyo pa lang, parang Pasko na, no? Welcome, welcome, parang hindi, ano? Bakit? Kasi masaya sila, nandito kayo. Makikinig kayo ng word at mai-inlove kayo sa Panginoon. Diba? Mas maraming friends, much better. Hindi lang simpleng pagbate ang gagawin mo. Mamaya, makikipagkwentuhan ka na. Mamaya, yung kaibigan mo na yan, maseshare mo na lahat ng buhay mo sa kanya. At mamaya, nagkataon na pinagdaanan na rin pala niya. Kaya mamaya, may advice siya sa'yo. At mamaya, parehas na kayong nagtagumpay sa pinagdadaanan niya. Kaya matatanggihan mo na ang sarili mo. Amen? Sino pong may natutunan ngayong hapong ito? Amen! Kami gagawin po tayo maganda. Pwede mo pa tayo tumayo lahat? Huwag mo masyadong i-isolate ang sarili mo. Umanap ka ng mga tao na magpapalapit sa'yo kay Lord. At kung naman ikaw ay in-invite ng taong yon sa lugar na to, maging masaya ka. Imagine mo may nagtiwala na magbabago ka pa. Yung ibang tao hindi na nag-iisip na. Sa totoo lang, kung hindi ka in-invite ng tao yan, ibig sabihin, wala nang pag-asa. Hindi na umaasa ang magbabago ka pa. Pero dahil in-invite ka niya, ibig sabihin, naniniwala siya na pwede ka pang magbago at pwede ka pang ma-inlove kay Lord. It's time. Bibigyan ko po kayo ng time. Kaya may time pa kayo. Lalapitan niyo po yung tao na nag-invite sa inyo. Wait lang. Hindi niyo pa alam sasabihin eh. Magpapasalamat kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi umaasa pa ang taong yan na may inlove na kayo at mababago pang buhay mo. Hindi ka naman invite ng wala lang. Kaya lalapit ka sa taong yon na nag-invite sa'yo. At meron pa, pagkatapos nung nag-invite sa'yo, lapitan mo rin yung mga nabuildan mo ng relasyon dito sa church. Kasi sila yung mga itinalaga at ibinigay sa'yo ni Lord na ibang tao para samahan ka sa lahat ng pinagdadaanan mo. Siya yun. It's time. Lapitan mo na yung tao na nag-invite sa'yo. Yung tao na ginamit sa'yo ni Lord para makarating ka sa lugar na to. Gamitin mo yun. Sige, punta na. Huwag nang mahiya. O yan, punta. Ayan, punta mo. Yan, puntahan mo. You know? Sabi mo, lapitan mo. Thank you, ha? Thank you. In-invite mo ako. Salamat. Dahil naisip mo ako ilapit sa Panginoon. Thank you kasi mahal na mahal ka niyan. Kahit hindi halata, sige lapitan mo, huwag kang mahiya. Sige lapitan mo. Tapos lapitan mo rin yung mga tao na kilala mo sa church. Lapitan mo yung mga tao na kilala mo sa church. Hindi yan perfecto. Meron din yung pinagdadaanan. Pero, nananampalataya yan na mapapagtagumpayan niya lahat ng tukso, lahat ng temptation, lahat ng kailangan. Hindi ko kayo kilala, pero hindi ko alam kung nagiinom pa yung iba dito, naninigarilyo pa, may bisyo pa, pero hindi. It doesn't matter. Ang mahalaga, sama-sama kayong lalapit kay Lord at sama-sama tayo kaiinom sa Panginoon. At mamaya, magtatago
nagsisimula yung friends inside the church. Wala pa masyadong kakilala. I challenge you. Kilalanin mo yung mga taong naroon ito. Meron ka dito ka-same age, same interest. Kilalanin mo yung mga yon. Why? Kasi sila magiging kaibigan mo. Dadalhin ka sa lugar na kung saan pareho kayong sasamba sa Diyos. Pareho kayo magpupuri kay Lord. Gagamitin ang katawan niya para luwalhatiin ang Diyos, hindi sa kung ano pang bagay. Gagamitin ang katawan niya para sambahin siya, luwalhatiin siya, purihin siya. Kaya right now, church, sama-sama tayo to worship our King. Gamitin mo yung katawan na yan, simula ulo hanggang talampakan. Sampahin ang Panginoon, luwalhatiin ang pangalan niya. Huwag kang papayag. Gamitin mo ang dila, ang bibig, awitan mo si Lord. Gamitin mo ang katawan, sampahin mo siya. Come on, church! Sige! Open your mouth! Open your mouth! May gagawin po tayong lahat. Hindi lang po sa church. Para parang maluputin baka yung isip natin parang ang church, parang maluputin hindi po. Ang church po ay masayang lugar na nagpupuri ang mga tao na ilan sa Panginoon. Sino po dito hanggang sumayaw para kay Lord?
Lord, sa pagkakataon ito, ginamit namin ang aming mga katawan para luwalhatiin ka. Lord, salamat dahil pinaunawa mo sa amin ang tamang paggamit nito. Lord, gagamitin namin ang aming dila, ang aming bibig, ang aming kamay, ang aming paa, ang lahat ng parte nito para luwalhatiin ka lamang, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakapatas na papuri, parangal, pagtakil at pagsamba. In Jesus' mighty name, at lahat ng anak ni Lord ay magsabi na